iba sa inyo, pero yung iba sa inyo naman, nakikita natin na nagtatalo yung isip at puso. Kasi yung iba sa inyo guys, nararamdaman natin yung suffering sa relationship. Pero nararamdaman ko din na parang nagtatalo yung isip at puso nyo, whether gusto nyong umalis, escape from this relationship, lumayo sa kanya, or magbulag-bulagan sa mga nangyayari. So, dito talaga guys, pumapasok itong reflection na message na sometimes kailangan yung mag-detach. Hindi naman necessary na makipaghiwalay, no? Kailangan nyo na mag-detach emotionally. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading para ngayong August. Para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys. Pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys. Baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung love message para sa inyo. So, ito yung nakuha nating card, mga kapiksi. Ito yung image ng card. Tingnan natin kung ano yung mensahe na nakapaloob dito, guys. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. So, sometimes, kailangan natin bigyan ng space yung isa't isa, mga kapiksi. Especially kapag masyado ng malakas yung friction. Ibig sabihin, nagka-clash na kayo, marami na kayong mga pinagtatalunan, marami na kayong mga disappointments, frustration, may mga disagreements kayo mga kapiksi. Ibig sabihin, mga pag-aaway, mga hindi pagkakasundo, guys, okay? Hindi naman ibig sabihin agad-agad na hindi nyo na mahal yung isa't isa. Sometimes talaga lang magkaiba yung preference kasi, no? Kanya-kanya tayo kasi ng preference, guys. Kanya-kanya tayo ng gusto. Hindi porket gusto mo, gusto na niya. Hindi porket gusto niya, gusto mo na, 'di ba? Kailangan talaga may adjustments, kailangan may flexibility, kailangan matutong mag-adapt, 'di ba? Pero sometimes hindi talaga napipilit. So, bigyan niyo ng space yung isa't isa, mga kapiksi, para ma-realize nyo kung willing ka ba mag-bend sa kanya or willing ka ba natanggapin siya, and likewise, ganun din siya sa'yo. And, trust and have faith that everything will always work out for the best para sa inyong dalawa, mga kapiksi. Okay? And, syempre, guys, pagdating sa relasyon, importante na ipagdasal. Pinagdadasal talaga yan, mga kapiksi. Para maging maayos talaga yung inyong relationship. Okay? So, sometimes nakakatulong yung konting separation, konting detach, konting pananahimik, ganyan, only for you to realize na mahal ko pala talaga tong person na to, hindi ko pala siya kayang mawala sa buhay ko, ganito, ganyan, okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan naman natin itong mga energy sa inyong relationship, mga kapiksi. So, sa inyong sitwasyon, so we have the sunglasses energy, guys. Meron din tayong mirror energy. And meron din tayong paradise energy, mga kapiksi. So, ito guys, for some of you guys, maaring dahil nga nandito tayo sa reflection na energy, pwedeng magkahiwalay kayo or emotionally detached kayo right now. Pwedeng physically detached din or pwedeng LDR, ganyan, no contact, baka hindi kayo masyadong nag-uusap. But even so, mga kapiksi, parang gusto nyo pa rin nakikibalita or baka ganun din sila sa inyo, na parang nakikibalita, nakikistalk, tinitingnan sa social media, ganyan, lalo na magkahiwalay, ganyan. So, parang nakikibalita, nakiki-update, nakikichismis, in short. Kayo sa isa't isa. Pwedeng ikaw gumagawa, pwedeng siya ganun din, no? Hindi mo naman nakikita yung ginagawa niya. Pero may pang-i-stock na nagaganap, guys. And parang yung iba sa inyo, guys, parang parehas kayo, no, na nagmi-mirror sa isa't isa. Kaya siguro kayo nagka-clash kasi pareho kayo ng gusto, pareho din kayo ng ayaw.
guys. So, parang as of now, parang walang gusto mag-bend, no? Hindi siya papakumbaba sa'yo, hindi ka din papakumbaba sa kanya, parang pataasan kayo, mga kapiksi. Pero kapag natapos ito guys, magiging okay din ang lahat para sa inyo. Kumbaga parang pupunta din kayo dun sa stage na when all is well sa inyo mga kapiksi, magkakaayos din kayo ng person mo, and para roon din kayo ng bagong simula. So, for the time being mga kapiksi, no, kaya nga lumabas itong reflection, parang this is the best time for you to realize kung talagang mahal mo ba yung person mo, kung tingin mo ba deserve mo yung relationship na yan, kung kailangan mo ba siyang ipaglaban, yung mga ganun guys. Okay? Alright. Comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin itong ganap sa love life nyo, Cancer. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong 500 pesos na discount until July 31. So i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para mawala yung mga kabit ng jowa nyo guys, 30% discount until July 31. So i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda niyan. Okay. So, Cancer, kayo ay nirepresent ng King of Cups. Ito yung ating love energy. Meron ditong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart. For some of you, pwedeng may ganyan yung mga person nyo sa inyong natal chart, mga kapiksi. Dito, nakikita natin na for some of you, may mga challenges, may mga pagsubok kayo sa relationship, mga kapiksi, na parang ang bigat-bigat sa damdamin nyo, ang bigat-bigat sa mga isipan nyo. Yung iba sa inyo parang tipong napapraning kayo, especially guys kung binlock kayo nitong person nyo, kasi for some of you, pwedeng binlock kayo ng person nyo. Parang nahihirapan kayo na mag-reach out sa kanila, nahihirapan kayong makipag-usap sa kanila, mga kapiksi. Parang nahihirapan kayong parang yung person mo, parang naglagay siya ng wall sa pagitan yung dalawa, guys. Okay, so in short, meron kayong pinag-awayan na naging dahilan kung bakit humantong sa ganito, no? Pero kahit na parang yung iba sa inyo, kahit na nagmamakaawa kayo, kahit na parang hindi mo kasalanan, minsan may ganun, no? Hindi mo kasalanan, sila yung may kasalanan, pero ikaw pa yung nagpapakumbaba, okay? Pero regardless, kahit nagpapakumbaba ka, parang sila nagmamataas pa rin sa inyo, guys. Okay, so ganun yung nararamdaman natin. Kaya yung iba sa inyo parang super depressed, super frustrated na kayo dun sa nangyayari sa relationship nyo, mga kapiksi, and you're starting to question, no? Ito na yung nakikita natin na nagkakaroon ng reflection, guys, kasi nagiging na kayo, guys. Pero yung iba sa inyo, guys, parang pa-victim yung nararamdaman ko dito. Ibig sabihin, parang when we say pa-victim, parang nilalagyan nyo ng mga negative na assumptions or negative na kahulugan lahat ng ginagawa ng person mo, lahat ng napapansin mo sa kanya, okay, na parang binibigyan mo ng negative meanings, ganyan, kaya parang lalong nagpapatong-patong. So in short, mga kapiksi, parang overthinkers kayo, no? Overthinker, oversensitive, reactive, ganyan, yung iba sa inyo. And ang nagiging result nun, or ang nagiging epekto nun sa relationship nyo is lalong, imbis na maayos yung relationship nyo,
lalo kayong nag-i-emo, lalong negative yung impact sa inyo guys. Okay, so yun yung napapansin or nararamdaman natin sa inyo mga kapiksi. Okay, so hindi pagdating sa relasyon guys, hindi maganda na nilalagay nyo ng negative na meanings. Everything is empty and meaningless mga kapiksi. You should understand, walang kahulugan yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Okay, tayo lang as people yung naglalagay ng meaning dun sa mga nangyayari sa atin. So for example, text mo siya, hindi siya nag-text back sa'yo, wala lang ibig sabihin yun. Pero yung ibang tao, bibigyan agad ng kahulugan yun. Bakit di siya nag-text? Baka ayaw niya na akong kausap. Baka ayaw niya nang mag-reply sa akin. Baka hindi niya na ako mahal. Baka may iba na siyang tinetext. So, makita niyo, ang dami, diba? Ang daming nilagay na meaning. Baka mamaya natutulog lang, diba? So, yung mga assumptions na yun, nagbi-build up yun. Yung mga negative assumptions na yun, guys, nagbi-build up yun para lalo kayong ma-depress, lalo kayong kabahan, no, pagdating sa relationship. Hindi siya maganda mga kapiksi. And yung iba sa inyo, pero yung iba sa inyo naman, nakikita natin na nagtatalo yung isip at puso. Kasi yung iba sa inyo guys, nararamdaman natin yung suffering sa relationship. Pero nararamdaman ko din na parang nagtatalo yung isip at puso nyo, whether gusto nyong umalis, escape from this relationship, lumayo sa kanya, or magbulag-bulagan sa mga nangyayari. So, dito talaga guys, pumapasok itong reflection na message na sometimes kailangan yung mag-detach. Hindi naman necessary na makipaghiwalay, no? Kailangan nyo na mag-detach emotionally. Bigyan ng space yung isang person. Bigyan mo din ng space yung sarili mo. Para malaman mo kung gusto mo pa ba talagang ipagpatuloy itong relationship na to mga kapiksi. And in your case, parang ganun na yung nangyayari. Kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko habol ng habol. Pero the more na habol kayo ng habol, the more na you're trying to fix this relationship, ayan guys, the more na nada. Zero effect sa person mo. Okay? So, focus on yourself mga kapiksi. Kasi ito talaga yung ito parang unexpected. Parang hindi mo inaasahan itong turn of events na to mga kapiksi. Pero I'm sure meron kang mga negative thoughts and negative assumptions that led to this. Kasi marami kayong problema sa relationship mga kapiksi. Bigat na bigat ka na. And ang pangat kasi dito guys, parang you are dealing with a person na parang immature and lahat ikaw lang yung nagdadala. Parang yung person mo walang pake. Wala akong pake kahit maayos tayo, kahit di tayo maayos. Kiber si person. Pero ikaw, nasa iyo lahat, no? Ikaw lahat nagdadala. Ikaw lahat nagpapasan ng mga sakit sa dibdib, sa damdamin mo. Mga kapiksi. Okay? Pero naway maayos din ang lahat mga kapiksi kasi nakikita natin na umaasa kayo na one day is magkaayos din kayo. And pwede naman guys, no? As habang hindi ka pa sumusuko, habang gusto mo pa, pwede pa mga kapiksi. Pero you have to work hard for it kasi kailangan mong baguhin yung perception mo about your person and about your relationship bago maayos yung relationship nyo. Otherwise, kung aayusin mo pero yung negative thoughts and assumptions nandun lang, hindi talaga maayos yung relationship nyo. Okay? Alright, so comment down below mga kapiksi, feeling nyo nakaresonate kayo. If this is your love message, comment down below guys. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin. Pampabate guys, no? Kasi yung iba sa inyo parang feeling ko nag-aaway talaga kayo. Pampabate, pampamahal, yan. Pampakonsensya, pampasuko, kung masyadong mataas yung ego ng person nyo. Pwede nyo pakinggan yun mga kapiksi para magkaayos kayo ng person mo. Okay? Ito yung ating mga relationship subliminals guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.